Kamusta kayo mga Kapinoms TV? Sa tuwing sinasabi ang salitang sosyal na mall, ano agad ang pumapasok sa isip mo? Mga mamahaling tindahan, tahimik na hallways, mga taong parang laging may meeting kahit weekend, o yung pakiramdam na kahit wala kang bibilhin, parang sosyal ka pa rin basta pumunta ka lang doon? Sa Pilipinas, hindi lang iisa ang kahulugan pag sinabing high-end mall. May mga mall na sosyal dahil sa luxury brands, may iba naman dahil sa ambience at klase ng tao, at meron din mukhang simple pero kapag pumasok ka na, mararamdaman mong hindi ito para sa lahat. At aminin natin, may mga sosyal na mall na sobrang ganda, pero may mga nagsasabi rin na medyo boring. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pinakasosyal o high-end mall sa Pilipinas. Pag-uusapan natin kung bakit sila itinuturing na sosyal, anong mga luxury brands ang makikita mo roon, kung tinatao ba talaga o tahimik lang, kung may attractions, at kung sa totoo lang, masaya bang puntahan o pang window shopping lang. Habang nanonood ka, isipin mo rin, pasok ba ito sa taste ko? O masyado lang akong sanay sa mall na maingay? Teka, ano pa bang hinihintay? Simulan na natin ang listahan. Top 10, UP Town Center. Kapag sinabing sosyal na mall, hindi palaging nangangahulugang puro luxury brands na may presyong hindi mo kayang tignan. Minsan, ang pagiging high-end ay nasa lifestyle at atmosphere. At dito pumapasok ang UP Town Center. Matatagpuan sa Katipunan, Quezon City, ang UP Town Center ay Ayala Land Developed Lifestyle Mall na ang target ay upper middle to affluent market. Lalo na ang mga professionals, pamilya, professors at negosyante sa UP at Katipunan area. Hindi ito mall na maingay. Hindi rin ito crowded na parang pangmasa. Ang vibe nito ay relaxed, refined at pang slow living. Pagdating sa brands, makikita rito ang mga international premium brands gaya ng Marks and Spencer, Muji, H&M Flagship Style, Uniqlo, Nike, at Adidas Originals. Sa dining naman, narito ang Wild Floor, Panko Cafe, Steak and Fries, Italianis, Grey Malin inspired cafes, at iba pang restaurants na hindi mo basta makikita sa provincial malls. Tinatao ba ito? Ang sagot ay oo, pero hindi chaotic. Karaniwang puno ito tuwing hapon at weekend, lalo na ng mga estudyante at pamilya, pero bihira ka makaramdam ng siksikan. May sapat na espasyo, open air areas, at maayos ang flow ng tao. May attractions ba? Ang sagot ay meron, mula sa Ayala Cinemas, outdoor pet-friendly spaces, hanggang sa regular na art exhibits at pop-up markets. Boring ba dito? Para sa mga naghahanap ng rides at arcade, posible. Pero para sa mga gustong tahimik, sosyal, at may kalidad ng oras, hindi ito boring. Alam nyo bang ang UP Town Center Phase 2 ay idinisenyo upang maging pet-friendly mall, isa sa unang high-end mall sa Pilipinas na actively nag-promote ng ganitong konsepto. May mga designated pet zones at regular pet events. Top 9, Alabang Town Center, Muntinlupa. Ang Alabang Town Center ay maituturing na blueprint ng mga sosyal na mall sa Pilipinas. Isa ito sa unang Ayala malls na nagpakita na pwedeng maging upscale ang mall kahit walang bonggang architecture. Ang lakas ng ATC ay ang consistency ng market. Hindi pa bago-bago ang target audience nito, mula upper middle to high income families sa South. Kaya naman ang tenant mix ay kontrolado. Rastans, Lacoste, Banana Republic, Tommy Hilfiger, at meron pang premium dining tulad ng Melos at Italianis. Hindi rin basta pinapapasok ang mga tenants dito. Curated ang brands at bihira ka makakita ng pop-up na hindi bagay. Alam niyo ba ang Alabang Town Center ang isa sa pinakaunang mall sa bansa na nag-integrate ng garden courtyards bilang pangunahing design, hindi lang decorative feature. Ito ang dahilan kung bakit mas presko at mas tahimik dito kumpara sa ibang enclosed malls. Tinatao ba ang mall? Oo, lalo na weekends, pero hindi nagiging magulo. Boring ba? Para sa Gen Z na naghahanap ng viral spots, posible. Pero para sa target market nito, ito ang comfort mall. Top 8, Greenbelt Makati. Ang Greenbelt ay hindi lang mall. Ito ay status symbol. Lalo na ang Greenbelt 5 na itinuturing na luxury retail capital ng Pilipinas.
Dito unang pumasok ang maraming global luxury houses sa bansa. Ang layout nito ay sinadyang low density, ibig sabihin mas konti ang stores pero mas malalaki at mas exclusive. Hindi ito designed para sa casual strolling, ito ay para sa intentional luxury shopping. Bukod sa Louis Vuitton, Gucci, Prada at Dior, makikita rin dito ang high-end watch boutiques, fine jewelry stores at luxury service brands. Alam niyo bang ang Greenbelt Chapel ay isa sa pinaka-photograph chapel sa Metro Manila at madalas venue ng high-profile weddings? Isa ito sa iilang mall sa mundo na may active religious landmark sa loob ng luxury complex. Tinatao ba ang mall? Oo, pero elite at international ang crowd. Boring ba dito? Sa hindi mahilig sa luxury? Oo, pero sa target market nito, ito ang pinaka-exciting na mall experience. Top 7, Shangri-La Plaza, Mandaluyong. Ang Shangri-La Plaza ay ang embodiment ng understated luxury. Walang flashy LED walls, walang ingay, pero ramdam mo agad ang class pagpasok pa lang. Isa ito sa pinakamataas ang spending power per customer, kahit hindi ito dinudumog. Ang brands dito ay pinili para sa long-term clientele, hindi para sa impulse buyers. Ferragamo, Coach, Michael Kors at Tory Burch ang ilan sa anchors. Alam niyo bang ang Shangri-La Plaza ay may isa sa pinakamahigpit na mall security protocol sa bansa? Kaya paborito ito ng diplomats at foreign executives na nakatira sa Ortigas area. Tinatao ba ang mall na ito? Hindi masyado. At iyon ang selling point nito. Boring ba? Para sa mahilig at sanay sa maingay na mall? Oo. Pero para sa sanay sa tahimik na luxury, hindi ito kailanman magiging boring. Top 6, Power Plant Mall, Rockwell, Makati. Kung may mall na masasabi mong tahimik pero halatang mayaman ng paligid, ito ay ang Power Plant Mall sa Rockwell Center, Makati. Hindi ito flashy, walang bonggang dekorasyon, at bihirang makakita ng sale banners. Pero pagpasok mo pa lang, ramdam mo na agad ang discreet luxury. Bahagi ang Power Plant Mall ng isang exclusive master plan community ng Rockwell Land, kung saan nakatira at nagtatrabaho ang mga CEOs, business owners, expats, at celebrities. Dahil may sarili na itong captive market, hindi nito kailangang humabol sa dami ng tao. Quality ng crowd ang mahalaga dito. Pagdating sa brands, mas pinipili ng mall ang curated at premium labels kaysa sa dami. May high-end beauty brands tulad ng Aesop at Jo Malone, upscale fashion boutiques at maingat na pinipiling international retailers. Kahit ang mga kilalang brands, dito ay mas refined ang layout at ambience kumpara sa ibang branches. Tinatao ba ang Power Plant Mall? Oo, pero hindi magulo. Kahit weekend, kontrolado ang dami ng tao at bihira ang siksikan. Mapapansin mo ring hindi nagmamadali ang mga shoppers, karamihan ay nagkakape, nagmi-meeting o tahimik lang na naglalakad. May attractions ba? Isa sa pinakamalakas na feature nito ay ang Rockwell Cinemas, na kilala bilang isa sa pinaka-premium cinemas sa bansa. Mas mahal ang ticket, mas tahimik ang audience, at mas komportable ang experience. Boring ba ito? Para sa naghahanap ng rides at ingay, oo. Pero para sa gusto ng classy, relax, at private mall experience, ang Power Plant Mall ay tamang-tama para sa iyo. Alam niyo bang ang mall ay itinayo sa dating Meralco Power Plant, kaya dito nagmula ang pangalang Power Plant Mall. Top 5, The Podium. Ang The Podium ay isang malinaw na halimbawa ng modern corporate luxury mall. Hindi ito mall na dinisenyo para sa masa, kundi para sa executives, professionals, at high-income earners sa Ortigas Central Business District. Ang mall ay pagmamay-ari ng SM Prime, pero ibang-iba ito sa typical SM malls. Dito, makikita ang mas premium interpretation ng retail. Malalawak na walkways, matataas na kisame, minimalist interiors, at tahimik na ambience. Sa brands, narito ang Boss, Lacoste, AX Armani Exchange, Adolfo Dominguez, Marks and Spencer, at curated boutiques na bihira sa provincial malls. Sa dining, nangingibabaw ang Wolfgang Steakhouse, Neo by Vikings, Sala Bistro, at Mendocoro Ramen Ba, mga restaurant na kadalasang pinupuntahan ng business crowd. Tinatao ba dito? Oo,
lalo na lunch at after office hours. Pero hindi ito magulo. Mapapansin mo na karamihan ng tao ay naka-office attire, may dalang laptop o galing sa meeting. May attractions ba? Mayroon Directors Club cinemas at rooftop dining areas na may city views. Boring ba dito? Para sa teens, posible. Pero para sa working professionals, hindi ito boring. Ito ang ideal mall break. Alam nyo bang ang The Podium ay isa sa unang mall sa Pilipinas na nag-integrate ng direct access sa Grade A office towers, kaya literal itong extension ng corporate life sa Ortigas. Top 4. Bonifacio High Street. Hindi tradisyonal na mall ang Bonifacio High Street. Ito ay open-air luxury retail district na sumasalamin sa global lifestyle ng BGC. Dito mo makikita ang konsepto ng urban luxury, halo ng shopping, dining, art, at outdoor living. Sa mga brands, narito ang Zara, flagship, H&M, concept store, Uniqlo Global flagship, Cos Style boutiques, fully booked flagship, at maraming premium lifestyle brands. Sa dining naman, dito matatagpuan ng Raging Bull, Wild Floor flagship, Toe Matito, Las Flores, and Gallery by Chell. Tinatao ba ang mall na ito? Oo, isa ito sa pinakabuhay na retail district sa bansa. May tao dito mapaaraw o gabi, pero hindi magulo dito. Spread out ang crowd. May mga attractions ba? Marami, tulad ng public art installations, open parks, pet-friendly areas, live events, at seasonal pop-ups. Natatanong nyo siguro kung boring ba dito? Ang sagot ay hindi. Sa katunayan, isa ito sa pinaka hindi boring na sosyal na lugar sa Pilipinas. Alam nyo bang ang Bonifacio High Street ay madalas ikumpara sa international lifestyle streets tulad ng Orchard Road, Singapore, at Ginza style districts, hindi sa dami ng luxury brands, kundi sa walkable urban design. Top 3. Solaire Lifestyle Mall. Kapag sinabi mong ultra luxury, dito na pumapasok ang Solaire Lifestyle Mall. Bahagi ito ng Solaire Resort at malinaw na ang target market ay VIPs, high rollers at international tourists. Sa retail, narito ang Cartier, Bulgari, Rolex, Gucci, Prada, Saint Laurent at iba pang global luxury houses. Hindi ito mall na dinadayo ng casual shoppers, sadya ang pagpunta rito. Tinatao ba ang mall na ito? Hindi masyado, pero mataas ang spending power ng bawat customer. Isang purchase lang dito, katumbas na ng ilang araw na benta sa ordinaryong mall. May mga attractions ba dito? Bukod sa luxury shopping, may theater, casino access, Michelin level dining experiences, at art-filled interiors. Boring ba? Para sa masa, oo. Pero para sa target clientele, ito ang rurok ng excitement. Alam nyo bang ang Solaire Lifestyle Mall ay isa sa pinakamahigpit sa tenant selection at hindi lahat ng luxury brands ay pinapayagang pumasok. Brand prestige at global ranking ang basehan. Top 2. Newport Mall. Ang Newport Mall ay hindi lang simpleng high-end mall. Ito ay isang integrated lifestyle at entertainment destination. Bahagi ito ng Newport World Resorts, kaya mula pa lang sa disenyo at tenant mix, malinaw na ang target market ay travelers, entertainers, at high-spending leisure crowd. Pagdating sa brands, makikita rito ang Michael Kors, Coach, Longchamp, Armani Exchange at iba pang premium labels na madalas hanapin ng mga tourists at frequent flyers. May mga boutiques din na naka-layout na parang duty-free experience, dahilan kung bakit iba ang pakiramdam ng pamimili rito kumpara sa traditional malls. Tinatao ba ang Newport Mall? Ang sagot ay oo, pero event-driven ang foot traffic. Kapag may concerts, shows o international performances, mas mararamdaman mo ang dagsa ng tao. Kapag ordinaryong araw naman, mas relax at mas tahimik ang atmosphere. Halo-halo ang crowd dito, local elites, celebrities, foreign tourists, at hotel guests. Ang tunay na lakas ng Newport Mall ay ang entertainment value. Narito ang Newport Performing Arts Theater, isa sa pinakamalaki at pinaka-advanced na indoor theater sa bansa kung saan ginaganap ang Broadway-style musicals, concerts at international productions. Siguro ay natatanong nyo kung boring ba dito. Ang sagot ay hindi. Kahit wala kang planong mamili, palaging may nangyayari dito. May show,
may event o may nightlife option. Alam niyo bang ang Newport Mall ang isa sa unang integrated resort mall sa Pilipinas na matagumpay na pinagsama ang luxury retail, hotels, casino, at world-class entertainment sa iisang walkable complex? Top 1. SM Aura Premier. Unang-una sa ating listahan, narito ang SM Aura Premier, ang pinaka-balance na high-end mall sa Pilipinas pagdating sa luxury, accessibility, at overall experience. Ito ang patunay na kayang gumawa ng SM Prime ng mall na hindi pang masa ang dating, pero hindi rin sobrang exclusive na nakaka-intimidate. Idinisenyo ang SM Aura Premier para sa BGC crowd, mga professionals, executives, entrepreneurs, at upper-income families. Kaya mapapansin mo na mas refined ang layout, mas mataas ang ceiling, at mas tahimik ang daloy ng tao kumpara sa ibang SM malls. Sa brands, narito ang Prada, Dior Beauty, Cosi Style Boutiques, A8, Zara Premium Branch, at curated international labels. Sa dining naman, makikita ang halo ng upscale restaurants at modern cafes na pang meeting, pang date, o pang people watching. Tinatao ba ang mall? Oo, lalo na kapag weekends. Pero mas controlled at mas upscale ang crowd profile. Hindi ito mall na dinudumog dahil sa sale, kundi pinupuntahan dahil sa ambience at convenience. May mga attractions ba dito? Ang sagot ay oo. Narito ang Skypark Rooftop Garden, ang isa sa pinakakilalang features nito. May green space, events area, at city views na bihira mong makita sa enclosed malls. Ang tanong ng karamihan, boring ba dito? Ang sagot ay hindi. Dahil sa kombinasyon ng shopping, dining, at open spaces, ito ang isa sa pinaka-lively pero sosyal na mall sa bansa. Alam niyo bang ang SM Aura Premier ay isa sa unang SM malls na may LEED certification, patunay na isinasama ang sustainability sa high-end design nito. At nariyan nga mga Kapinoms TV ang 10 pinakasosyal na mall sa Pilipinas. Iba-iba ang konsepto nila, iba-iba rin ang dahilan kung bakit sila tinatawag na high-end. May mall na tahimik at classy, may mall na buhay kahit gabi, at mayroon ding sosyal pero hindi para sa lahat. At ngayon mga Kapinoms TV, gusto naming marinig ang opinion mo. Alin sa mga mall na ito ang napuntahan mo na? Alin ang masasabi mong pinakasosyal para sa iyo at bakit? May mall ba sa listahan na sa tingin mo ay sobrang ganda pero medyo boring? O may high-end mall ba na sa tingin mo mas deserve mapasama pero wala sa listahan? I-comment mo na lang sa baba ang experience at opinion mo. Magkaiba man tayo ng taste, isang bagay ang sigurado. Iba-iba rin ang paraan kung paano natin nararanasan ang pagiging sosyal. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share ng video na ito. At kung may gusto kang susunod na topic, mga mall man, lugar, o kahit anong curious kang alamin, sabihin mo lang sa akin. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Pinoms TV.